Salamat po sama. Sa araw na ito, pinakalob na naman na magiging isang facilitator. Tawad po. Kasi po kanina umulan po, kaputi po ako. Salamat po sama. Ang una-una ko pong tawagin po ang diriwan ng kanyang karawan sa araw na ito ang aming kapatid na alagad, si Beth. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Walang hanggang papuri at pasasalamat sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, sa mahal na Ina, at sa taong kanyang kinalugdan ang ating mahal na Apo Conching. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng Ama ng kalakasan, lalo't higit ang kagalingan na ibinigay niya sa akin mula nang mapunta po ako sa lugar na ito at sa pamamagitan ng mahal na Apo, ako'y tuloy niyang pinagaling hindi lang po ang aking lupang katawan, lalo't higit ang aking kaluluwa. Maraming salamat din po sa aking magulang, mga kapatid. Malayo man po sila, subalit patuloy at patuloy na hindi po ibinibigay sa akin ng Ama yung lumbay kahit malayo sila, sapagkat lagi po ang Ama ang kapiling ko sa buhay ko ngayon. Salamat din po sa aking anak, sa kabiyak ng puso, wala man po siya. Subalit, nananalig po ako sa Ama na hindi man namin siya lagi kasama. Hindi po siya pababayaan ng ating Ama, sapagkat siya po ay lagi nakagabay sa Kanya. Maraming salamat din po sa aming inang pastol, sa mga kapwa ko alagad, sa choir, sa CAPS, sa mga pasyente, sa mga tagasunod. Maraming salamat po. Tunay nga pong pag-ama ang naghari sa ating puso't kalooban. Ano man po ang ating mithiin, ang hilingin sa Kanya. Hindi man po ito karakarakan niya ibigay, subalit may takda po siya araw at panahon para ito ibigay sa atin. Sa may mga karamdaman po, wag po kayong karakaraka, gusto po ninyo gumaling kaagad. Tinitingnan po ng Ama kung hanggang saan yung inyong matapat na pagdulog sa Kanya, yung panalangin ninyo, pananalig, ibibigay po niya sa atin. Ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay binabalik ko sa ating Diyos na Ama, Diyos na buhay. Maraming salamat po. Happy birthday po kapatid. Salamat po sa binahagi mo sa ating mga kapatid. Nalulungkot ba kayo? Nalulumbay ba kayo? Kahit umuulan, nandito tayo. Sigaw po natin, Diyos ay buhay. Palakpakan po natin. Ang pagsalusaluhan po natin sa umagang ito na binahagi po sa aking kagabi ay yung tungkol po sa the power of healing. Di ba meron na power of love? Tapos nagkasunod pong power of prayer. Kahapon po yung kapatid natin na si Flor, katapatan naman po ang kanyang tema kahapon. Kaya ako po ngayon ang pagninilaya natin ng the power of healing. Na sa dating buhay ko rin po, maraming karamdaman. Malubang karamdaman baga sa cancer na daw po yun cancer. Yan pala yung kagalingan ng aking kaluluwa. Pero ang refleksyon natin, ano ba ang pinagaling sa iyo ng Diyos nang siya'y madama mo sa puso mo? Nakuha niyo po ba? Ano ba ang pinagaling sa iyo ng Diyos nang siya'y madama mo sa puso mo? Kasi kung sabihin kong nakilala lang natin,
Lahat naman tayo nakilala natin ng Diyos eh. Di po ba? Pero yung madama mo siya sa puso mo, doon mo maramdaman na ibibigay siyang kagalingan sa katawang lupa mo. Di po ba? At higit sa lahat ang ating spiritual. Bago pa ako pumili ng magbabahagi, isa muna ang kapatid natin magpapalawak ng ating pagninilayan, ating kapatid na Betcheco. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito. Narito po ang mga anak mo sa iyong harapan. Lord, masdan niyo po ang bawat isa sa kanila. Batid niyo po ang laman ng kanilang puso at kaisipan. Mayroon silang kani-kanilang kadahilanan kung bakit sila ay naparito sa banal na lugar mo bilang lugar na tipanan naming mga tao at ikaw bilang aming Diyos na buhay. Hinihiling ko po sa inyong kapangyarihan na ibigay ninyo sa kanila anuman ang hinihiling nila sa araw na ito, maging ito'y problema nila sa buhay, karamdaman ng kanilang katawan lupa. Hindi po ba walang imposible sa iyo? Sapagkat sa kaparaanan mo, binibigay mo sa amin ang power of healing mo upang anuman ang dinaramdam namin sa mga oras na ito ay pawiin ninyo upang ang bawat isa sa amin ay umuwi na puspos ng kagalakan at mararamdaman namin bilang kayo ay Diyos na buhay. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Madalas ko po itong marinig sa mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang tanging makapagpapagaling sa ating karamdaman ay walang iba kundi ang ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ito po'y nabanggit ko na sa maraming beses kung saan kumikilos ang Ama bilang ating manlilikha. Nakalagay po iyan sa banal na kasulatan na tayo po ay nilikha ng Ama na ayon sa kanyang imahe. We are created in the image of God. Kaya kung tayo po ay ginawa ayon sa imahe ng Panginoon, dapat po ang ugali natin ay kaakma sa ugali ng Panginoon. Kaya iyan po ay pagnilayan po natin kung kanino pa nakaakma, kanino ba nakatulad ang ating pag-uugali? Nabanggit ko na po ito noon na inihambing ko ang pagpapagaling ng Panginoon sa iba't ibang uri ng mekaniko ng sasakyan. Muli ko po itong uulitin. Kapag ang sasakyan mo ay Honda at ito'y nasira, anong klaseng mekaniko ang pupuntahan mo? Hahanap ka ng mekaniko na ang kanyang linya ay pagawa ng mga sasakyang Honda. Subalit, kung ang sasakyan mo naman ay Toyota at ito ay nagkaroon ng sira, hindi ka pupunta sa mekaniko ng Honda. Amen? Sapagkat hindi niya linya ang paggawa ng mga sasakyang Honda, kundi ang kanyang linya ay ang paggawa ng mga sasakyang Toyota. Ang ibig pong ituran, kung sino o kung anong klase ang taong gumawa, kung ito'y magkasira, siya rin ang muling makagagawa at makakakumpuni. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Binanggit ko po sa inyo kanina na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya kung anumang parte ng katawan natin ang masira, walang ibang muling makagagawa nito kundi ang ating dakilang manggagamot, ang sa atin ay lumikha, ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Ang tao po ay madaling malito. Ang tao ay madaling mataranta. Kapag nagkaroon ng karamdaman ng kanilang katawan lupa, kapag narinig nilang merong magaling na manggagamot sa Cavite, pupunta sila sa Cavite para hanapin yung sinasabi nilang magaling na manggagamot. Kapag nabalitaan nila na merong manggagamot sa bundok ng Samat, hahanapin nila yung manggagamot na yon, sapagkat ang kanilang ninanais ay gumaling ang kanilang katawan lupa. Mga kapatid, meron po silang nakakalimutan. Amen? Ang dapat po nilang gawin, sa halip na sila'y mataranta at pumunta sa iba't ibang lugar na nababalita nilang merong magaling na manggagamot, ang lapitan nila ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat siya ang may gawa. Alam ng Panginoon kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga buto. Siya lang ang nakakaalam nun, wala nang iba. Siya rin ang nakakaalam kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating mga ugat. Amen. Siya rin ang nakakaalam kung paano pinag-ugnay-ugnay ang ating laman. Kaya't kung ano man ang parting masira sa ating katawan, walang ibang muling makakukumpuni nito upang mailagay ito sa kaayusan, kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po tayo natataranta? Sa totoo lang po, ito po'y madalas banggitin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sinasabi, marami ka nang napuntahang manggagamot, pero hindi ka gumaling, kaya ikaw ay naririto. Nakakahiya po kay God. Bakit? Siya yung last choice. Pag wala nang magawa ang mga taong pinupuntahan natin upang tayo gumaling, saka lamang tayo nakakasumpong na lumapit sa Kanya. Isang maling-maling kagawian nating mga anak ng Diyos. Ang una nating hanapin ay ang ating Panginoon. Meron bang imposible sa Diyos? Wala. Ang imposible sa tao ay posibleng magagawa niya. Kaya ito po'y tandang-tanda ko doon po sa mga nagpapagamot na may mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Sabi po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bakit ka sa akin mag-aalinlangan? Bakit tayo mag-aalinlangan sa Kanya? Kung ang bundok, kaya kong tibagin. Ang dagat, kaya kong hatiin. Ang lupa, kaya kong bitak-bitakin. Ano pa kaya ang bukol mo na hindi ko kayang tunawin? Palakpakan po natin ng Diyos. Ganon po kadakila ang ating Panginoon. Nabanggit ko na rin po ito. Kahit po sa lahat ng bangko, may nakadeposito kayong milyones. Kahit po magpunta kayo sa Amerika kung hindi kayo nakasumpong ng manggagamot dito. Kung hindi tayo pagagalingin ng Panginoon, may saysay ba ang milyones mo? Sa makatuwid, ang lahat ng iyon, ang mga doktor o kung sino pa man, ay mga instrumento lamang ng ating kagalingan. Subalit, ang ating dakilang manggagamot, ang ating Panginoon, na mayroong napakalakas na power of healing, siya lamang ang makapagpapagaling sa atin. Ang dami na pong mga pruweba na ating nasaksihan sa banal na lugar na ito, kung paano ibinigay ng Panginoon sa bawat isang nagtiwala ang tinatawag na power of healing. Si kapatid ay tumanggap ng power of healing ng Panginoon. Kung narinig niyo po ang kanyang pahayag, ang mga anak niya ay hopeless na. Ang gusto ng mga anak niya, pa-opera, yung kanyang lumalaking prostate at ang na-diagnose na sabi may stage na. Ano po? Subalit, nang dahil nagtiwala sa Diyos, kapatid, na-opera ka ba? Hindi po. Hindi siya na-opera. Kundi siya ay nagtiwala sa Panginoon, ilang months na po iyon nakararaan. Kung hindi po kayo pinagaling ng Panginoon at sinabi ng karunungang pantao na may prostate cancer kayo, hindi po kayo tatagal ng 3 buwan. Sa karunungang pantao, pag may cancer ka, walang nagtatagal sa mahabang buwan. Subalit,
nang dahil pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ang kanyang power of healing, hindi siya na-opera. Napakahirap po ng kanyang pinagdaanan. Talaga pong ayon sa kanyang pagbabahagi, katulad din po ni kapatid na Efren, na meron din po yung sabi may prostate cancer. Subalit, nang dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, ang kanilang karamdaman ay pinagaling nang siyang nagtataglay ng power of healing, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maidagdag ko lang po, alam niyo po mga lalaki, nabanggit ko na po ito pero muli kong uulitin, wag po kayong matatakot sapagkat at a certain age in your life, sa ayaw niyo at sa gusto, nagkakaroon ng depresya ang inyong prostate. Yan po ay generally speaking. Nabasa ko po sa aklat kung paano tumutubo ang puting buhok sa ulo ninyo, ganun din ang pagsumpong ng panlalaki or enlargement ng prostate ninyo. Ang kabiyak ng puso ko po ay nagkaroon ng ganyang karamdaman year 2011. Nasa Taiwan po ako noon at nagbabakasyon sa aking anak nang nakatanggap po ako ng tawag na ang kabiyak ng puso ko daw po ay namimilipit at hindi maihi. Akala niya may UTI siya. Sabi ko sa kanya, magpatingin ka. Patingnan mo, pa-examine mo ang prostate mo at baka lumalaki din ang prostate mo. Nakinig po siya sa akin. Ang salita po ay hindi nagkabula. Nang siya po ay magpa-examine, ang finding po sa kanya, ang prostate niya ay nag-enlarge sa size na 8.04. Ang normal size po ng prostate ninyo ayon sa nabasa ko ay 4. Kaya yung size po ng prostate ng ang kabiyak ng puso ko ay nagdoble. Sino po naman ang hindi mababahala kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon? Ora mismo po, nag-text po ako sa mahal na Apo Kunching. From Taiwan, nag-text po ako sa kanya. Sinabi po niya sa akin na ipunin ko daw po yung mga dahon na ibinigay niya sa akin. Hindi ko po sasabihin sapagkat iyon po'y bahagi ng banal na espiritu sa kanya upang ibahagi naman sa kabiyak ng puso ko. Iba-iba po kasi yung kaukulan eh. Baka po kasi may gumaya, magkaroon ng komplikasyon, masisinyo pa ako. Katulad po ng ibang dahon-dahon na inihahatol sa mga may UTI, pag po nagdadalang tao, hindi po pwedeng ihatol dahil baka maging cause ng yun na nga po, yung makunan, yung babaeng nagdadalang tao. Alam niyo po, noon din po, nag-text po ako sa kanila. Pinasimulan kong hanapin yung iba't ibang klase ng dahon para inumin niya. Sabi po ng mahal na Apo, painumin ko daw po sa loob ng 3 buwan. At sabi niya, pagkatapos ay muli mong ipa-check up. So, sinunod po ng kabiyak ng puso ko, nakauwi na po ako noon, kaya naalagaan ko yung paghahanap ng dahon-dahon sa araw-araw. At after 3 months nga po, hindi na po siya nagpatingin doon sa doktor niya sa Manila dahil may kaba. Yung doktor niya sa Baliwag, may kaba siya. Kaya ang sabi po niya, sa St. Luke's na magpatingin. Napakabait ng Diyos, meron po tayong kapatid na alagad na yung kanyang anak, nurse sa St. Luke's, kaya hindi naman po nagkaroon ng problema, naging dire-diretso. Kumilos po ang Diyos. Sa loob ng 3 buwan na pag-inom niya ng dahon-dahon, nang siya'y magpa-examine ng kanyang prostate, from 8.07, ang prostate niya, ang naging size, ay 2.04. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakadakila ng ating Panginoon. Talagang napakatindi ng kanyang power of healing sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Kaya kayo rin po, maaari nyo rin pong maranasan yan kung gana po tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Walang imposible sa kanya, walang hindi siya magagawa. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay mahal na mahal niya. Tayo lang po ang ayaw maging tapat sa pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Subalit kung magpapakatapat po tayo,
walang hindi siya po pwedeng gawin sa atin upang anumang karamdamang tinataglay ng katawan lupa natin ay magkaroon ng kagalingan. Mga kapatid, ito po ang gusto kong ipabatid sa inyo. Hindi lamang po karamdaman ng pisikal na katawan ang pinagagaling ng Panginoon. First and foremost, na pinagagaling ng ating Panginoon ay ang ating mga karamdamang espiritual. Ito pong ating espiritu, maraming karamdaman. Sabi nga po ni kapatid kanina, cancer na. Cancer na ang karamdaman ng ating espiritu dahil dun sa mga maling ginagawa natin na labag sa kautusan ng ating Panginoon. Amen po ba yon? At ako po, bilang isang alagad, nakarating po ako dito na ang akala ko nabanggit ko na po yung karamdaman ko, migraine, vertigo, high cholesterol. Pinagaling po ito ng Panginoon ng pagalingin niya ang aking kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa ko ay punong-puno ng basura. Sabi ko nga po sa inyo, hambing ito sa isang aparador na ang daming mga iniipong mga basyo ng bote, ng pabango na wala naman laman ba't nanduroon pa? Mga bote ng kulo na wala naman laman pero nanduroon pa, nagpapabigat doon sa aparador. Kaya napakabuti ng Ama, hambing sa aparador, yung mga boteng basyo na yan, pinatapon na, tinanggal na. At nang ito'y matapon, gumanda yung aparador, naging aliwalas ang kanyang itsura. So hambing sa aking sarili, sa aking kaluluwa, sa aking espiritu, nang itapon ko yung lahat ng basura dito, basura ng galit, basura ng hinanakit, basura ng pagdaramdam, basura ng kung ano-ano pa, saksakan ng dami. Alam niyo po, nang malinisan itong puso ko na to, gumaling ang lahat ng karamdaman ng katawang lupa ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ang nais kong ituran? Napakagaling talaga ni God. Meron bang makapagpapagaling ng inyong espiritu? Malilibot nyo lahat ang mga psychiatrists, ang mga psychologists, para pagalingin ang espiritu ninyo. Paiinumin lang kayo ng gamot para kayo kumalma. Pero pagkatapos ng bisa ng gamot, nanduroon na naman yung kaguluhan ng kaisipan ninyo. Subalit dito sa banal na lugar na ito, wala sa inyong gamot na ibibigay para makalma kayo, para pumayapa ang kaisipan ninyo. Maupo lang kayo dyan, relax lang kayo, makinig lang kayo sa bawat pagpapahayag, at wala po kayong kaalaman, yung inyong espiritu unti-unting gumagaling. At pagka ito'y magaling na, kasunod na po yung kagalingan ng ating katawang lupa. Karamihan po sa ating karamdaman ay hindi dulot ng ating kapaligiran, hindi dulot ng ating kinakain, kundi karamihan sa ating karamdaman ay dulot ng walang kapayapaang kaisipan. Pag ito'y walang kapayapaan, laging magulo, makakatulog ka ba? Pag ito'y walang kapayapaan, laging magulo, makakakain ka ba? So ang gamot, ito muna ang gamutin. At ang gagamot dito ay walang iba, kundi ang banal na salita ng ating Panginoon, na sa kanyang kapangyarihan, ang power of healing, makakamit ng bawat isa. At sa bawat araw, puspos tayo ng kagalakan. Puspos tayo ng kapayapaan. Kaya ano man na ang dumating sa ating buhay, parang wala nang epekto sa atin. Sapagkat alam na alam natin, nakapiling natin, ang pinakamagaling na manggagamot, walang iba, kundi si Divine Mercy, ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Ma'am Ebet. May napulot po ba kayo? Inambing napulot ko sa kanya yung tungkol sa sasakyan. Kung may sira yung sasakyan mo, halimbawa sa Toyota mo kayo binili, di mo pwede dalhin sa Honda, kundi sa Toyota din. Ganun po sa ating katawang lupa. Nang Diyos lamang lumika sa atin, di po ba? Ang lahat na ating nakakamtan ay mula sa Kanya. Ang lahat ay pahiram sa atin, ang buhay natin, higit. Di po ba? Kaya po ang susunod kong tatawagin
yung kapatid na Caps, kapatid na Tatay Ernie. Purihin, purihin. Purihit dakilain ka ba? Sa muli mong pagbibigay sa akin ng kalakasan, sa muli mong pagliliwanag sa aking kaisipan, ang lahat po ng ito'y pinagpapasalamat ko sa iyo sa pangalan ng Ama at ng taong iyong kinalugdan. Walang dilit iba. Ang mahal na apo ko. Isang magandang umaga po ang pauna ko yung lahat, mga alagad, mga kapatid kong Caps, mga choir, mga pasyente, mga tagasunod. Una po sa lahat, ang aking pagpapasalamat sa ating Ama na siyang nagbigay sa akin ng buhay. Siyang nagbigay sa akin ng kalakasan. At ganoon din po sa mga kapatid nating alagad, sa mga kasamahan kong Kap, at sa inyo pong lahat. Alam ko po na oras na malaman ng bawat isa na ako ay nagkaroon ng karamdaman. Bawat isa sa inyo ay nagkaroon ng pananalangin sa Ama na sana ay gumaling ako upang muli pa ninyong makasama ng matagal-tagal. Iyon po ang idinaratal sa akin. Sapagkat sa hindi po niyo nalalaman, ako man po noon ay konti ng manghina dahil kahit na po gaano kasarapang ibigay sa aking pagkain, pagdating po sa bibig ko, mapait na lahat ang aking panlasa. Wala po akong malasahang anuman kung hindi puro pait. At kahiyahiyaman po sabihin, talaga namang sa magdamag po pagitan la sigurong alapang kalahating oras. Nagtatatakbo po ako sa CR. Pag aking naatraso ng konti, hindi na ako umaabot sa CR. Naihi na po ako sa salawal. Kung bakit puro po naman ihi, ang dumi naman, walang lumalabas. Yung po ang medyo nagpakaba sa akin sa pamamagitan po ng pananalangin. Bago po ako matulog, ang titingalain ko na po, meron po akong litrato ng mahal na divine. Titingalanan po ako sa Kanya at magpapasalamat ako. Magpupuri po ako at mananalangin ako sa Kanya na sana'y liwanagan niya kung anuman ang hindi ko maunawaan. Sa pamamagitan po niya, pinalakas po ang aking kalooban hanggang sa napapayag po ako ng mga bata na dalhin ako sa ospital kay Castro. Pero pagdating ko po roon, talagang siya rin ang nasa ang laman ng aking isip. Siya rin po ang aking naalala. Sa tuwi-tuwi na po, bago ko humiga, bago ko painumin ng gamot sa doktor, siya rin po ang nasa sa isip ko. Siya po ang talagang laman ng aking isip. Hanggang sa dumating po ang 2 araw, nag-check upin po ako ng doktor, pwede na raw po akong lumabas. Kaya po, paglabas ko, ang ginawa naman po ng aking anak, doon ako inyuwi sa kanila sa Manena. Isang bagay po na
halos mahirap ipaliwanag ng isang kamukha ko. Alang-ala po sa loob ko ng aking dalawin ng mahal na apo. Tunay po, totoong sinasabi ko. Halos hindi po ako makapagsalita. Nang makita ko po ang mahal na apo, na dinalaw. Noon din pong oras na yon, kung maniniwala kayo, para po bang nagdahilan na kayang-kaya kong maglulundag, kayang-kaya ko po tumakbo kung saan ko bang pupuntahin. Iyon po ang aking naramdaman. At nang sabihin ko sa akin na bukas, magpunta ka sa Dadumbana at ikaw ay aking babanyusan. Kanya siguro po napansin ninyo, mula po noong nakaraang Biyernes na yon, pupunta ako rito, babanyusan ako, pagkabanyus ko, uuwi na po ako. Siguro iyon, napapansin ninyo, nandoon ko lang ginawa. Dahil iyon po ang gustong mangyari. Huwag mo na akong magtagal doon sa init. Salamat po sa Diyos at sa inyong lahat, sa sama-sama ninyong pananalangin. Awa po ng Ama, eto ako ngayon, malakas na malakas po. At ngayon po, nakakatulog na ako ng mahimbing, nakakakain na po ako. Kaya purihin po ang Ama. Ang hinihingi lang po sa atin ng Ama, yun tayo ay magpakatotoo. Tanggapin natin ang buong buo sa ating puso at kaluluwa na mayroong iisang Diyos na handang tumulong sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, kaya siya po ang magbibigay din kung ano man ang ating kahihinatnan. Ang mahalaga po ay yung tayo manalig at maniwala sa Kanya. Noon po naisip ko na siguro meron akong nagagawang pagkukulang sa Kanya. Kanya, tulad po ng isang magulang na pagka ang anak ay nakikitang namamali o naliligaw, pinaalalahanan. Iyon po ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling ito noon. Siguro meron akong nagagawang hindi maganda o hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kanya po pinapik ako bilang magulang na nagmamahal sa akin. Kaya maraming salamat po, Ama. At batid ko po na tanging ikaw lang ang sa tuwina ay aming matatakbuhan at aming malalapitan. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, kaya ikaw ang nakaalam kung kailan at kung hanggang saan ang aming itatagal. Muli po hanggang dito at maraming salamat po sa inyong lahat ng mga kapatid ko, lalong-lalo na po sa mahal na Apo. Maraming salamat po. Salamat po kapatid sa binahagi mo sa ating mga kapatid. Talaga po ang buhay na pairam ng Diyos sa atin. Pangalagaan po natin. Di po ba? Huwag tayong magpahalaga sa anong mga bagay, material o ano, sapagkat yan hindi natin madadala pag tayo lumisan dito sa sanlibutan. Kaya po ang susunod na tatawagin ko po ang kapatid na alagad, kapatid na Au po.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Hindi ko po akalain na tatawagin ako. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa oras na ito, muli ay magpapatotoo kung gaano makapangyarihan ng Ama, the power of healing. Patutunayan ko po sa oras na ito dahil galak na galak ang puso ko sa kagalingang ipinagkaloob sa akin. Alam niyo po yung mga hindi nakababatid, nung unang makarating ako dito, wala pa itong dambana. Isang maliit na altar pa lang. Isishare ko lang po mabilis. Nagkaroon po ako ng karamdaman dahil nakarating ako dito. Nagkaroon po ako ng karamdaman sa matris polyp. Yun po ay, yun ang sabi ng doktor nung ako ay magpa-ultrasound. Polyp po yung naging karamdaman ko at pag ito ay hindi naalis, magiging cancerous. So talagang napakabait ng Ama dahil nung ginaganap na yung mga examination sa akin, kauna-unahan blood pressure. Sa blood pressure pa lang po, tumaas yung presyon ko. So, maintenance muna bago i-operahan. In-schedule na po yung operation ko. After 1 week, pag bumaba na yung presyon mo, pag bumaba na, o-operahan na kita. Sabing gano'n ng doktor, subalit napakabuti ng Diyos. Dahil mayroong nag-akay sa akin dito na mayroon daw isang manggagamot. Nagtungo po kami dito. Yun nga po ang sabi ng mahal na Apo Conching. Nung tingnan niya ako, hinipo yung matris ko. Wala iyan. Dahon-dahon lamang ay gagaling ka. Yun po, niresetahan po ako ng 12 klase ng dahon-dahon. Sa araw-araw iniinom ko. At yung kabiyak ng puso ko habang pinipitas ito, nananalangin siya na sana pagalingin mo ang asawa ko. Sabi niyang ganun. Kaya nung nagmimensahe ang mahal na Apo, nung hinahayo ang Divine Mercy, sabi niya, mapalad ka dahil sa kalinisan ng puso ng asawa mo, dininig ang panalangin niyo na hindi ka na ma-opera. Sa loob po ng 12 araw pa lang, yung pong polyp na yon nilusaw ng dahon-dahon, nawala. So after that, nagpa-ultrasound po uli ako. Yung po, negative, malinis, wala na yung polyp. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Kaya ito po, nagkaroon na naman ako ng karamdaman. Nandito pa po ako, mayroon na akong bukol sa breast. Maliit pa lang po iyon. Napunta ako ng Dubai. Doon nga, puro examination ang ginawa sa akin. Sabi ng mahal na Apo, kulani lang yan. Huwag ka lang magpapaka-stress, huwag ka lang magiging depressed, gagaling ka, mawawala iyan. Subalit katigasan nga po ng ulo ko, hindi ko sinunod yung ganun. Kahit ayaw akong pagtrabahuhin ng mga anak ko, pinipilit ko rin yung sarili ko. Pag po yung mga labada, gusto ko pinaplansa ko yun. Itinatago na nga po yung plansa, hinahanap ko pa. Dahil para do po mapahinga ko. Hindi nila pinapahintulutan na mahirapan kaming mag-asawa, basta alaga lang ng bata. Hanggang sa maging 3 years po kami doon, yun nga po, lumaki yung bukol. Nung lumaki po yung bukol, talagang sa kaparaanan din ng Ama, pinadama sa akin na siguro, lumaki nga yung bukol, pinadama sa akin kung anong pagkakasala ang aking nagagawa. Yun nga po yung sinasabing the power of healing, hindi lamang sa ating physical na karamdaman, kung hindi physical na kaluluwa, spiritual, na kailangan na ipagalingin din. Nung nasa Dubai po kami, kahit po malayo kami, nanonood po kami ng internet, yung gawaing ito. Habang nanonood kami ng gawaing ito, sumasabay po kami ng pananalangin, nagpupuri, at nagpapasalamat, nag-jojoyful song po kami nung aking 2 apo. Hindi po kami timitigil ng panonood, maliban na lamang kung may lakad po kami. So, yun na nga po. In-schedule na nga po yung pag-oopera sa akin. Aalisin na nga yung, yung bukol dahil naging 5 cm na, and then stage 1 na.
Talaga pong napakabuti ng Diyos. Pinapasok pa lang po ako sa operation, ang dami nang nagpe-prayer sa akin. Mula dito hanggang sa Dubai, lahat dito nagpe-pray sa akin. Kaya yung po palang power of healing, kailangan talagang ang pananalangin mo ay matibay din. Yes, power of prayer yun para magkaroon ng power of healing, di po ba? Kaya nga po, sa pananalangin nila, ito ako ngayon, natanggal yung bukol ko, wala akong naramdaman, kahit nasa operating room, wala akong naramdaman sakit. Dahil parang nakikita ko ang mahal na Apo Conching habang ako ay inooperahan. Para po bang umaano sa isip ko na, Lord, sana hindi ko maramdaman ang operasyon na ito dahil nagkaroon na po ako ng nervyos. 3 times na akong nasisaryan. Tapos nervyos sa, ito nga yung last operation ko, yung sa bukol. Hindi po pinadama sa akin ang sakit ng pagka-opera sa akin. And after that nga po, kahit nung nasa kwarto na ako, walang sakit, hindi ako nilagnat, hindi ko naramdaman ang sakit, at walang sugat akong nakita doon sa operasyon ko. Kanina nga po, nagkukwentuhan kami nila, kapatid na Lita sa sasakyan, sabi ko, talagang yung pagka-opera ko noon, kinukwento ko nga sa kanila, natanggal na pala yung plaster ng doktor. Bumalik pa ako, sabi ko, Doktor, hindi pa po niya natatanggal yung plaster, sabi ko. Kasi po maliligo na ako eh. Tinanggal ko na, tingnan mo, tinanggal ko na. Talaga po hindi ko naramdaman. Kasi po sa bawat pagpunta ko sa doktor, talagang nananalig ako. Dahil ang doktor po, instrumento rin naman ng Panginoon upang tayo ay pagalingin. Kaya lamang po, unahin po natin siya para totally na gumaling tayo. And then, eto na nga, isang beses lang akong bumalik sa doktor. Inischedule ako na ikekemo. Hanggang nag-uusap sila ng mga anak ko, sige lang, pinababayaan ko lang mag-usap. Yun nga raw bukol, yung bukol na nakuha, yung tissue, dadalhin pa sa Amerika para ipatest doon kung ano ang gagawin sa akin. Kung radiation, o chemo, or iinom ng tablet. Sige lang, mag-usap lang kayo, pero kahit ano ang pag-usapan nyo, hindi ako susunod, sa loob-loob ko lang. Basta iaalay ko sa Panginoon ang kagalingan ko. Kahit hindi ako akemo, gagaling ako. Ganun ang nasa sa isip ko. Biro po niyang hinihingi doon sa examination, itetest sa Amerika, 17,000 dirhams. Magkano sa pera natin? 100,700. Napakalaki pong halaga, di po ba? Sabi ko, nung matapos akong examine ng doktor, sabi ko sa mga anak ko, huwag na kayong pumayag. Kasi kahit anong gawin nyo, hindi ako papayag. Ialay natin lahat sa Panginoon, at kahit hindi itest yan, hindi ko susundin kung i-radiation or ikekemo or iinom ng tablet. So, yun na nga po ang napag-usapan namin. Dahil malapit na nga kaming umuwi, ni minsan, hindi na ako bumalik sa doktor, hindi na ako nagpakemo o anuman. Pagdating dito, talagang taos sa puso ko na ihalay sa Panginoon ang aking kagalingan. Nung dating ko po dito, pag nagjo-joyful song, ganyan lang ako. Hindi ko maitaas yung kilikili ko dahil inalisan nga po ako ng lymph nodes. Tapos sa kilikili, inalisan ako ng lymph nodes. Tapos nga po, ayun, nung sumunod na sabi ko kay Apo, magpapabanyos po ako dahil masakit yung likod ko. Bukas po, tapos na ng banyos ko. Alam niyo po ba, unang banyos ko pa lang, sabi ng mahal na Apo, ang kinin mo, magaling ka na. Nung pong gabi na yon, alam po ba niyo kung ano, hanggang binabanyosan ako, ginaganyan ko yung kamay ko, sabi ng mahal na, ng banal na espiritu, mga ugat, kumilos ka, mga ugat, kumilos ka. Sabing ganon, umiiyak po ako, naluluha ako. Sabing ganon. Tapos po nung gabi na yon, sumakit yung kabilang breast ko. Sabi ko, naku, ito na yata yung sinasabi ng mahal na Apo, mga ugat, kumilos ka. Dahil sumasakit po yung mga ugat ko dito. Naiiyak po ako. Sabi ng kabiyak ng puso ko, ang kinin mo, kumilos na yung mga ugat mo at mabubuhay na at maitataas mo yung kamay mo. Ito nga po, naitataas ko na talaga. Kaya naluluha nga po ako dahil sa
Sa pagbabanyos ko bukas, tapos na ako. Pagbabalik ko sa Dubai sa November 12, the power of healing naganap na sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kagalingan na pinagkaloob sa akin. Galak na galak po ang puso ko sa oras na ito. Yun lamang po at maraming salamat po. Purihin at dakilain ng Ama. Maraming salamat po sa lahat ng niloob ng Ama na makapagbahagi sa araw na ito. Batid po natin, batid ko po na marami pang nagmimithi, subalit sa tuwin na tinuturan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo, may bukas pa. At na maraming salamat po sa lahat ng nagsipagbahagi at nawa ang mga nakinig ay may napulot, ninamnam, tumimo sa puso at isip, at ang bawat napakinggan ay makapagdulot ng higit na igting ng pananalig ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay may magagawa at tanging siya lamang ang may magagawa. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, sa pagkakataong ito, inaanyayahan po ang lahat na magsitindig at sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.